Boom. Okay, good. Yes. Let's pray. Nakapagpapal tayo sa Panginoon. Sa kanyang kabutihan. Thank you, Lord. Dahil Salamat. ang ulan na May bagyo. Umalis. ngayon, nag-isip na ating service, Ihis. Lord. Salamat, Panginoon, sa liwanag, Panginoon, na yung binigay sa amin at walang ulan, Panginoon, sa pagsisimula ng aming gawain, Panginoon. Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nagagawa namin kasalanan, Panginoon. Mga bagay, Panginoon, hindi kami bibigay sa iyo, Panginoon. Mga bagay, Panginoon, na nagagawa namin, Panginoon, na minsan ay nagagawa namin ang di sadya, minsan ay nasasadya namin gawin. Kaya naman patawarin mo kami, Panginoon, sa umagang ito, pakalinisin mo kami, makasinti ng niebe at maging karapat-dapat kami Yes, Lord. Make us worthy. sa pag-aalay, Panginoon, ng mga awit na ito, Panginoon, sa iyo, Diyos. Lord, sa umagang ito, make us focus our mind and our hearts to you, Lord God. Kami ay magpuri sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. At tanggalin mo lahat ng mga blurry, Lord God, yung hindi ka nakikita, Lord. Tanggalin mo sa aming isip, puso, Panginoon. Maging maliwanag sa amin ang iyong presensya, Panginoon. At maramdaman ka ng bawat isa. Huwag mo hayaan ang bawat isa, lalo na kaming mga musikero, Panginoon. Yes. Na naglilip ka na hindi ka maramdaman sa umagang ito, Diyos. Lord God, ikaw, Panginoon, ang nagdala sa amin dito, kaya naman ikaw, Panginoon, ang gagamit sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya naman pumasok ka muli sa aming puso at maghari ka sa aming Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa mga papunta pa lamang. Ingatan mo, Diyos, convict their hearts, their mind, Lord God, that this is the day na that you are made, Lord God, para sa amin. Kami makapag-glory, kami makapag-samba sa iyo, Lord God, at hindi pa na maging anta ng ulan na ito upang hindi sila makagalo, Panginoon, sa araw mo, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, mag-ingat sa mga paan nila pang magpapunta rito. Maraming salamat po. We give all the praise and glory in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa bawat isa. At napakaganda dahil kanina sobrang lakas ng ulan at kahapon si Trish hindi na nakapunta dahil ang lakas ng ulan. Pero thank you, Lord, dahil hindi man ganun ka-clear yung ano ngayon, yung clouds, pero pinaliwanag niya at walang ulan ang pagpunta niyo rito. Okay lang ito naman sa'yo. Okay. Hindi na. Mamaya siguro siya. Mamaya balik ka sabay-sabay. Oo, balik sasabi-sabi. Kalahati, half lang lahat ng volume yung half lang. Half lang. Kasi nasa loob tayo. Nasa loob tayo ng room eh. Hindi ko open air. Okay, half lang. Kasi half nga lang. Iba yung kahapon, iba yung ngayon. Kasi nasa loob ko yung kwarto. Sino ba yung ngayon? Hindi mo pala kasi lahat yung bangko. Sige na, sige na. So yan, good morning sa bawat isa. Pati mo yung katabi niyong good morning. Morning. Hallelujah. At masaya ang Panginoon dahil narito ka. Ibinigay mo niyong oras, panahon para siya magpulihan, masamba, magwalhati, at makinig sa kanyang banal na salita. Sapagkat ang maglilid sa ating umigo ay ang banal na Espiritu at ang kanyang salita na ating maririnig ngayong linggong ito. Kaya naman, umpisahan natin sa pagbabasa ng kanyang salita. Babasahin ko po sa Romans 15 verse 5 to 6. Yan. Okay, ang sabi dito, and may God, the source of patience and encouragement, enable you to have the same point of view among yourselves by following the example of Christ Jesus. Okay? Nawa, sabi dito, ang Panginoon ang maging source. Okay? Magmula ang iyong patience. Okay? Pagtsatsaga at ang iyong encouragement sa paggawa ng mga bagay na dapat ang following mo o yung sinusundan mo is yung example ni Jesus Christ. At sabi sa 6, so that kapag ginawa daw natin itong lahat, kapag sinunod natin ang Panginoong Jesus, tayo magiging matyaga at tayo ay merong encouragement sa buhay, that all of you together may praise with one voice the God, the Father of our Lord Jesus Christ. So magkakaroon tayo ng isang boses na kasama ang ating Ama na nasa langit
at ang ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. Kaya naman simulan natin ang papurit pagsamba sa ating Panginoon. Lahat ng bagay sa mundong ito, nakita na natin, pero wala ni isa ang may kakayahang tumulad sa ating Diyos na si Heso Kristo. Siya lamang ang namatay 3 araw at muling nabuhay. At hindi lang yung basta namatay at muling nabuhay. May purpose kung bakit siya namatay. Okay? At anong purpose nun? Para sa ating lahat na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At magkaroon tayo ng freedom sa mga kasalanan na nagawa natin. Amen. Dahil ang kasalanan ay, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Dapat patay tayong lahat, wala tayong chances para makapunta sa langit. Ngunit sa pamamagitan ni Yesu Kristo, meron ka ng chance. Kung nagkamali ka ngayon, i-confess mo yan sa Lord. Sabihin mo yan sa Lord. And God will save you to your sins. Hallelujah. Kaya naman awitin natin sa Panginoon. Sabihin mo sa Diyos, wala kang katulad. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for the patience, for the encouragement, para kami tumutong muli sa iyong harapan na kahit meron kami shortcomings, Lord God. Kami hindi mo inalayo sa iyo, kundi inilapit mo kami sa iyo, Lord God. Salamat sa pagmamahal, Diyos. Awitin ko man lahat ng
Ano lumilipad? Ano lumilipad ang agila? Okay, okay. Sumamba tayo sa Panginoon na katulad ng mga agila. Hallelujah! Palakpak muna tayo. Clap your hands, people! Clap your hands! Katulad ng mga agila, tayo ay lumilipad. Hindi mapapagod ating mga Yes, God! Salamat sa iyong kalakasan! Salamat sa iyong banal na presensya. At kami, Panginoon, nakakatayo, nakaawit. Hallelujah! Tayo magpasalamat sa kalakasan na binibigay ng Panginoon. Tandaan niyo baksakan. Okay, good. Sapagkat may mga tao na hindi na sila nakakapunta dito sa simbahan. Amen. Dahil sa live bedridden, hindi na sila nakakatayo. Paano sila makakapunta rito? Ikaw, tayo lahat na nandito. Tayo ay pinagpala na nandito tayo ngayon. Sapagkat yung kalakasan na binigay sa'yo para pumunta rito, hindi yan basta binibigay sa Panginoon. May mga tao na hindi kinakaya kasi nga, isakit sila. Pero ikaw wala. At God has a purpose bakit ka nandito. Merong plano sa iyong Diyos. Amen. May plano sa iyo. Kaya naman, lahat ng bagay na ito ay binibigay sa atin dahil may purpose ng Diyos. Kaya sabihin mo, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Mahirap sa iyo, Panginoon. Okay, minsan tayo lang nag-iisip ng hirap pa. Parang imposible mangyari, Lord, ha? Pero si Lord, kapag nagbigay yan sa iyo ng bagay, tandaan mo, binigay niya sa iyo, kasama mo siya. Amen. Hallelujah. Tayo mawit sa Panginoon.
Patuloy tayong aawit. Patuloy tayong magpupuri. Walang makakapigil sa atin. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, kami lubos na nagpapasalamat sapagat ito ang araw mo. It is the Lord's Day. Ito ang itinalagago, Panginoon, upang kami magtipon-tipon, magsama-sama, Panginoon, upang makaparinig ng iyong mga salita na siyang turing na aming kailangan sa mundong ito. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa bagong hininga, sa bagong umaga na kami ginising mo upang aming maranasan. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami tumutulog sa iyo. Kami nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, sa aming mga nagagawa, sa aming mga naiisip, at maging sa lumalabas sa aming bibig na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Lord Jesus, patawad. Pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo at kami maging karapat-dapat humarap sa iyong presensya. Gawin mo po na kasing puti ng nebe. Yes, Lord, give us guidance. Convict our hearts, Panginoon, na unahin ang iyong gawain sa mga wala pa po rito. Idakot po sila sa iyong bahay-sambahan. Unahin ang iyong gawain. Kakarampot lang, Panginoon, ang hinihingi tayo at panahon. Yes, Lord, ngayong umaga, we welcome your Holy Spirit sa aming kalagitnaan at buksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan, maging ang aming spiritual ears, Panginoon, upang sa magbibigay na yung mga banal na salita ang aming pastor, John Francis Carpio. Anumang mamutawi sa kanyang bibig, ito'y nanggagaling sa iyo. At ikaw ang siyang tunay na parangalan, madakila, Panginoon. At ikaw ang siyang tunay na makita sa kanyang buhay, Panginoon. Yes, Lord. This is the day, Panginoon, na kami magkakaroon ng kalakasan espiritual. Mabusog ang aming espiritual, Panginoon, at mauhaw. Hindi namin sasayangin ang araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin na kami naririto upang makapakinig, Panginoon, na higit namin kailangan sa alupang meron kami o sa wala man kami, Panginoon. Yes, Lord, kubera mo na yung banal na dugo ang gawain ito. Shield us by your blood. Walang magagawa ang Diablo sa Satanas, walang magagawa ang mga tao man yan, Panginoon, na nais manira na yung gawain na yung sambahan, Panginoon. We rebuke in Jesus' mighty name, Panginoon. Ito'y aming tatapakan, tuturugin at ibabaon sa kailaliman ng mundong ito, Panginoon. Wala itong magagawa sa iyong gawain sapagkat kami tagumpay na 2,000 years ago at patuloy kami magtatagumpay, Panginoon, hanggang sa pagdating mo. At hinahanda namin ang aming puso, ang aming isip sa narapit mong pagdating. Kaya kami narito, Panginoon. Nais namin abutin ang mga taong naliligaw, ang mga taong nawawala ng pag-asa, ang mga taong hindi nila alam kung anong purpose ng buhay nila dito sa mundong ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng katapangan, karunungan sa pag-share na yung gospel. Sa onting panahon na aming nalalabi dito sa mundo, Panginoon, ay yung pinahiram sa amin. Nawa ito'y hindi ito masayang, Panginoon, at magamit namin ito ng tama. Yes, Lord, anoint us, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang iyong duruwaman, Panginoon. At kami abutin mo. At ang iyong mga anak ay tunay mong pagpala.
kalusugan, physical, Panginoon, sa kanilang emotional, mentally, at higit sa lahat ng aming spiritual, Panginoon. Patuloy mo kami pagliyabin, pag-apuyin sa paglilingkod sa iyo. Ano man ang dumaan na bagyo, unos, na aming naranasan sa mundong ito, ito'y panandalian lamang. Sapagkat patuloy kaming kakapit sa iyo hanggang tayo magsama-sama sa kalangitan, Panginoon, sa iyong paraiso. Wala ka rin gagawin kundi umawit, sumayaw, humindang, magpuri. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kaya wala kaming karapatang umangal. Wala kaming karapatang mahirapan sa mundong ito, Panginoon. Sapagkat ikaw ay sapat na. Ikaw ay sapat na sa amin. Yes, Lord. Ikaw ang tumubos na aming mga kasalanan dito sa lupa. At wala na kaming iba pang gagawin. Kundi paglingkuran ka at maging patuloy kami, Panginoon. Kakapit. Kami magsama-sama, Panginoon, kami mga kapatiran dito. Kami hindi magpapadaig, Panginoon, anumang kaguluhan ang nais ipasok ng kaaway dito sa church na ito. Kami mananatiling. Mag-i-stand kami sa iyo, Panginoon. Isa man o dalawa o marami kami, Panginoon. Hindi kami magpapadaig sa gawa ng kaaway. Sapagkat ikay nariyan na handang bigyan kami ng wisdom sa lahat ng aming ginagawa. Salamat, Panginoon, ngayong umaga. Holy Angel of God, move in this place, Panginoon. And we proclaim and we declare, Panginoon, lahat ng aming mga kailangan, lahat ng aming mga pinag-pray, ay yung tinupad na. Hallelujah, ibibigay mo ito sa tamang oras, sa tamang panahon. Ikaw siya nakakaalam. At manatili kami maging humble, mag-antay sa iyong plano. At huwag kami mainip at sundin ang aming plano, Panginoon, sapagkat kami mabibigo lamang. Kaya salamat, Panginoon, kaya ngayong umaga, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon. We give all the praises and glory to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, tayong lahat magsabi ng Amen. Amen. Magkabayan po bawat isa, mga inaawit natin ang halinan, sama-sama! Good morning, everybody! Ayan. Muli, batiin natin ang ating mga katabi ng good morning. Good morning! Good morning! Good morning. Good morning. Good morning, Ayan, good morning. Dahil maganda talaga ang araw, dahil nagkakasama tayo, nandito na upang sumapasok. Hallelujah. Iisa ang ating layunin ngayon ang sumamba, magpuri sa Diyos, at makinig ng kanyang banal na salita. Kaya naman, tayo ay mag-welcome ang bawat isa
Anong family nyo? Ano? Bayang? Bayang Bayang family! family. Ayan. Si... Ram, ano pinito mo, Ram? Ha? Ray? Ray family. Ray family! Si Mama Mark, sabi ka ba? Sabi? Sape family. Ano ba nakalimutan? Bawal ako. So yan. Good morning. Welcome na welcome ang bawat isa ngayong umaga. Nawa ay naging maganda ng mga gising sapagkat malamig ang ating umaga. No? Sabi ko nga nung nakaraan, nung mga March, April, May, yung kahit madaling araw ang init, grabe. Pero ngayon, hindi na kami nag-aircon. Woo! Jacket na. Nakakapag-jacket ako, forma na. Salamat sa Panginoon. But we are so thankful na meron tayong ganitong season. No? Kasi yung mga taga-ibang bansa, sabi mo pupunta dito. Pero wish sa kanila na sobrang init. Sa ibang bansa, sobrang lamig. Diba? Sa Europe, si Pidjo may namamatay, 40 degree. Hello, dito nagkakaroon. Sa Europe namatay ang 1,800 people dahil sa Init. heat wave. Natunaw nga yung mga traffic lights nila yung natunaw. Grabe. Sobrang lakas. So tayo dito nagkakape pa. Hindi na kaya ng Pilipino. Pilipinas lang talaga. Ang init-init ng kakape. So yan, gabi ganito tayo. Pinalaki ng Lord. Pinalaki ng Pinukas ng Lord. Tapos yung sigarilyo na invento sa ibang bansa yun para labanan yung init. Tapos yung sa Pilipinas ang init-init at dami na ninigarilyo. Aray ko. Hindi na nilagay ko kung saan. Secluded yung nakaklose sa CR. Saan? Ang init-init. Hallelujah. Pero wala nang dito, ha? Wala nang dito. Wala. Wala nang dito. Doon. Meron doon. Ganyan sa iba. So yan, announce ko lang ang ating mga gawain. Naging Saturday na lahat. Ang ating symposium, 1 p.m. to 3 p.m. Sa mga nais pong tumugtog. Okay, ang gagawin natin symposium. Kung sino po yung mga a-attend ng symposium, siya ang magbibigay ng tanging bilang. Ano yung tanging bilang? Special number. Okay, yung 1 p.m. to 3 p.m. Okay, yung a-attend doon ay... Upo. Huwag mong harangan yung camera. Yung a-attend noon ay magbibigay ng tanging bilang o special number. Okay? Magsabi kayo kung sino yung gusto mag-special number. Bibigyan namin kayo ng snap. Special number kasi. Kunyari, iyak. Okay, very good. Anong kukulto ko lang? Nakita ko yun. Sabi niya. Okay? 1 p.m. to 3 p.m. And 3 p.m. start na po ng ating prayer bread. Especially sa mga musician dito, hindi kayo pwede mawala po yung prayer bread natin. Lagi dapat kayo nandito para makilahok sa ating activity, lalo na sa panalangin. Okay? Prayer natin na 3 to 4 lang po yan. At ang from 4 to 5 to 6 ay ang ating Sunday practice. Praise and worship practice for Sunday. Ang ating 4 to 5 or 6. Okay? Ngayon, ang mangyayari sa mga tutugtog sa ating Sunday praise and worship, hindi alam mo, wala na po dito yung, tatanungin ko pa kayo, gusto mo mag-drums, gusto mo mag-gitara, wala nang ganun. Kung sino ang nais mag-gitara, paunahan sa GC, at ito, mag-gitara ako ng Sunday. Mag-keyboard ako ng Sunday. Pag-iwalay ko na kayo ni Asher, ikaw na, or si Asher lang mag-keyboard ng Sunday. Isa lang. Okay? Hindi na kayo pwede magkasama dyan. Kasi okay na practice na yun eh. Oo. Sobrang na nun eh. So, na-practice na yun. So, kung sino yung mag-gitara, magsabi agad. Kung sino yung mag-keyboard na Sunday, magsabi agad. Wala nang pilitan to. Okay? Dahil ang pilitan natin dito, hindi para pilitin ka. Desire ng puso mo talaga. Mula sa puso mo, dedicated mo sa Diyos ang buhay mo, kaya ibibigay mo. Maglalaan ka ng oras para mag-practice, maglalaan ka para manalangin, okay? Hindi na to para sa amin, na kami gusto namin to, sama dito, or what? No, for you. Okay? Kilalanin mo, siyasatin mo yung puso mo. Ha? Na ikaw, kung gusto mo matuto, gusto mo kumunlad sa pag-serve sa Panginoon. Okay? Ang hakbang mo ito, instrument, pero may hahakbang ka pa. Kailangan, you will decide on yourself.
Hindi sa desisyon ko, desisyon ni pastor, desisyon ni pastora, kundi para sa sarili. Kasi may rule number 1 tayo. Kung tutugtog sa Sunday, kailangan nakapag-practice ng Saturday. Pag hindi nakapag-practice ng Saturday at tinakati ng prayer, hindi pwedeng tumugtog. Bakit? Kasi wala ka sa practice, tapos bigla ka papasok, hindi mo alam kung ano yung baksakan. Katulad kanina, di ba? Dahil nag-practice tayo, alam natin na may baksakan na alam natin, sabay-sabay tayo. So, pag pinanood natin sa video, ang ganda no, kantahan, maganda yung baksakan, di ba? Okay, okay? Okay, okay, okay. So, yun lang. So, yun lang. Natawagan ko po ang sa tithes and offering natin. Mag-aati ng banal na salita. Pastor CJ. Ayan, malapakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating assistant pastor na si CJ. Hello. Pamigay na lang po ng mga sobre. Hello. Rinig ba yan sa likod? Rinig? Hello. Sana rinig din sa labas. Hello. Gusto ko kasi, syempre, magsasalita ka rin lang. Kailangan rinig sa labas. Syempre, matagal na to. 23 years na tayo. Dapat man lang marinig na. Yun. Ito yung pangalawang pinakamalaga. Siyempre, Word of God pa rin to. Diba? Pasok pa rin, nasa Bible pa rin. Ang ating, alam na, sa English ang tithes and offering, diba? Ang ibig sabihin nun, iba yung offering, iba yung tithes. Ipapaliwanag ko lang, ang tithes ay yung mga matatagal na workers sa simbahan. Dapat yung matatagal na yan dahil paulit-ulit na sinasabi ng pastor. Dapat alam nyo na yun, ibig sabihin ng 10%. Diba? Baka matagal ka na pero hindi ka pa rin nagti-10% kasi hindi mo maintindihan. Diba? Tapos parang nakasanayan mo na ganun pa rin, 10% pero ganun pa rin, nag-opening ka pa rin, nagbibigay ka pa rin ng mali. Kala ka siguro hindi nakikita ng Panginoon. Pero may Diyos tayo nakatingin sa atin. Diba? At alam natin seryoso yun. Alam mo, ang Bible, hindi ito biro eh. May sabi ko sa iyo, hindi ito biro eh. Kaya nga, meron nga wala nga sa Bible, pwede ka nga mag-curse ng tao eh. Paano pa yung Bible, si Jesus Christ? Ibig sabihin, pag sinabi ni Jesus Christ na bibigyan ka blessing, may blessing talaga. Diba? Sabi ko, baka sa iba, wala yun. Bali wala, yun, blessing. Naghihirap pa rin kami. Ganito pa rin kami. O diba? Baka nasa tao na yan. Diba? Nasa tao na yan. Kasi may pinagtatakpan. Diba? May pinagtatakpan yung mga ganyan. So, iintindi natin, ulitin na lang natin ha. Siguro, lagi naman siguro sa simbahan, kahit sa simbahan. Laging inuulit to. Kaya ipapaliwanag na natin sana ng maganda. I-deliver, sabi nga nila, ganda mo yung delivered. Diba? So, di okay lang yan. Kaya nga gusto kong malakas eh. Maski mawala yan, makakarinig pa rin yan. Okay lang yan. Makikinig sila o hindi, papasok pa rin sa puso nila yung mga sasabihin natin. So, eto na nga. Buka lang dito. Sama mo sila. Buka lang. Buka lang naman eh. Buka lang. Okay. Yun. Oh, sakto. Ako hindi ako nangaaway. Di ba? Pero yung salita ng Diyos, hindi ko alam kung pwede ka kang awayin yung salita ng Diyos. Pero ang Diyos, hindi ito lang aaway. Bibigyan kayo ng Diyos ng kaginawaan nga ang bibigay ng Diyos eh. Hindi naman ang aaway sa Diyos, hindi na pwede. Umupo ka dyan. Walang pork sabihin, kaya umupo ka dyan, hindi ka awayin ng Diyos. Umupo ka dyan dahil may gusto siyang sabihin sa'yo na baka pwedeng makatulong at magpapabago sa'yo. Pwedeng ganun mangyari. Eh hindi ka umupo dyan. Di ba tinatanggihan mo ang Diyos? Oh, nangyari. So nangyari, para namalabas, nag-escape pa. Hindi ka magbabago. Ano ba yan? Ang tagal ko na, hindi pa ako nagbabago. Ano bang ginagawa mo? Eh wala ka nga doon. Hindi ka nga nakikinig. Di ba? Makinig ka lang. Kasi isipin natin, nasasaktan tayo. Baka sabihin, ganito ako. Nasasaktan ako. Sabihin, ganito ako. Ano nangyari? Kaya hindi na lang ako pupunta dyan. Di ba?
di ba sa Bible? Ang Diyos, tutulungan ka. Hindi ka niya papahirapan, tutulungan ka niya malinaw na malinaw. Saka, siyempre, pa ano natin yun, kaya papasok na natin ito na napakamaliwanag. Maliwanag sabi dito, kasi nasa Bible talaga. Sa, alam na, ito Malakay 3:10. Ito ito na Tagalog to, pero papaintindi ko na lang talaga to. Nang matindi talaga. Gusto ko maintindihan to ng bata na maliliwanagan sila kasi alam natin sa mga luma na nakakasawa to, paulit-ulit to. Pero sa mga bata, babaguhin natin yung version nito. Sa mga bata. Kasi nangyari paulit-ulit, alam mo, ang naiintindihan nila dito, isa lang sa dami mong sinabi, isa lang maintindihan nila dito. Magbigay ka sa simbahan. Yun na lang ang iniisip nila, magbigay sa simbahan. Eh, ikaw pupunta dyan. Ba't daw pupunta dyan? Wala nga akong pambigay. Hindi nga, tingnan mo, yun ang naiintindihan mo eh. Tapusin mo muna kung ano yung sinasabi ng Bible. Amen. Bago ka mag-react dyan. Bago ka umalis dyan, pwede ka umalis dyan agad ngayon. Hindi tapusin mo nga eh. Sabi nga ng Diyos, diba, maliwanag, ito na yung sinasabi, dalhin ninyo ng buong buo ang iyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. So, doon napag-isip agad. Ano ba yan? Wala na nga kaming cabinet sa bahay, wala na nga kaming kama. Tutugunan pa yung kami sa simbahan. Yan naman. Ayan. Hindi na naman nakakaintindi. Tapusin nga eh. Hindi nyo tinatapos. O, ito na, tahanan. O, to. Tapusin mo na. Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito. Na-try nyo ba subukin? Hindi nyo nga sinusubok. Sinusubok, takot nga kayo eh. Hindi nyo masubok. Subukin ninyo sa bagay na ito kung hindi ko buksan, maliwanag ang mga bintanan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, ang tanong ko sa iyo, gawa-gawa ko ba to? O, makinig, di mga boys. Makinig. Gawa-gawa ko ba to? Gusto nyo malinaw? Malinaw, bigyan mo ng Bible, isa dyan, papabasahin ko dyan. Para maintindihan nila kasi hindi naintindihan eh. Malaki ba to? Malaki. O, yung may Old Testament. Para malinaw, mamaya nag-invento. Alam mo, basta nag-invento ka eh, para ano, kung liwanagin mo na lang kung gusto mo magbibigay kami dyan. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Hindi ko kailangan ng pera nyo dito. Kailangan ko ng magandang paliwanag para maintindihan nyo. Malakay 310. Malakay 3:10. Nakakasawa daw eh. Tagalog. Nakakasawa. Oh. Sino magbabasa? Kahit sino, babasahin lang yan, grabe ha. Grabe na yan. O, lakasan ha, Samuel. Sino? Ay. Lakasan. O, ikaw. Ulit ng lahat ha, go. O may mic, baka may mic or maganda siguro. Yan. Ito. Medyo malakas ha. O kasi sabi nag-iimbento ata, ang daming pinagsasabi nitong nasa harap nito. Kami kulay. Baka nag-iimbento daw. Ano English? Tagalog yan ha. Baka gusto nyo English pa natin. Dalhin nyo ng buong buo ang iyong mga ikasampung bahagi ng tahanan ng Diyos upang madugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin nyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng pagpapala. So ito na, may papabasa ko last na. May isa pa. Siyempre, pag binasa mo yung mag-iisip ko, bakit nga ba? Bakit nga ba kailangan magbigay? Ba't kailangan requirement? Ba't requirement? Pwede namang hindi. Sabi nila, pwede. Lalo na sa New Testament. Siyempre, paano kayo? Kahit yung gusto, kung yung mga gusto lang, nang pwede magbibigay, bigay lang sila. Ito, meron nga isang verse eh. 2 Corinto, verse 9-7. Yan ha. Yan yung sagot. Yan yung gusto mong sagot. Ito. Kung requirements ba talaga? Diyan mo makikita na. Yan na yun. 2 Corinthians. 2 Corinto 9:7. Ay, makinig kayo ha. Makinig kayo. Madadala nyo to. Pwede nyo maturo sa mga kaibigan nyo to. 9:7. 7. Pero baka iba maano niya, pare-pares na naman yan. Tagalog ha. Dito nga natin sa 9. Pwede nyo kasi maturo to sa mga pag may nagtanong sa inyo.
kung ano ba, bakit ba nagbibigay sa simbahan. Di ba? Kasi alam natin, alam mo, pag pumupunta tayo sa simbahan, ano mo lang iniisip ng tao, hindi na ako magsisimba kasi wala akong pambigay. Di mo Sige, alam na ano yan. papapasahin. O, ito na yung resulta, bakit ba? Bakit ba sa 2 Corinto? Ano? Ang bawat isa ay dapat mabigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yun, o, diba? Di ba? Ito ang tanong, okay na. Ito ang tanong. Bakit hindi ka nagsisimba tuwing linggo? O nasa paligid, bakit hindi nagsisimba? Kasi po Tanong na maglalaba. dyan. Sige, Mr. Jeff, ano mo, tawag dyan. Tanungin kita. Maglalaba po. Sabihin natin hindi sa busy. Bakit ayaw mo magsimba? Pero dati nagsisimba ka naman. Kasi, ano po Tingnan ako, natin, ha? Tinatamad ako. Ay, ganoon eh. nahihiya po kasi ako eh. Saka siguro Sabado pa kami hanggang over kagabi. Birthday. Oy! Ayan na yung sinasabi. So nakalimutan ko lang, may simba pala. Napainom. Ito pinakahirap, okay, sige. Sabihin natin may over, baka matapa pa dyan. Paano yung mga taong hindi walang ang over? Napaparty po kasi. Paano yung mga taong nagsisimba dati nasa ministry, bakit hindi na nagsisimba yan? Pero yung mga yan, nakakinig na salita ng Diyos na yan eh. So anong pinagtatakpan yan? Di ba? Sino ba kulang? Kasi lumalabas niya, kami na lumalapit. Pero sila lumalayo. Sabihin may pinagtatakpan. May pinagtatakpan yan. So gusto natin buksan niya kung ano yung pinagtatakpan yan. Alam mo bakit naghihirap ng tao? Kasi nga hindi marunong magbigay at hindi marunong sumunod sa banal sa salita talaga, hindi sumusunod talaga. Ayun niya sumunod kasi alam mo bakit, isang-isa. Ako, ramdam ko rin yan. Alam mo bakit? Ang isang tao ayaw lang masyadong effort. Di ba? Gusto ko lang magsimba lagi. Gusto ko lang tuwing linggo, ko lang simba, okay na yun. Okay na yun. So nangyari, alam mo bakit? Hindi naman, sabi natin tama nga naman magsimba tuwing linggo. Di ba? Bakit yung mga tao pagkatapos magsimba? Uminom na naman ng alak. Naghihirap na naman. Paulit-ulit. Hindi mo na nanawa yung mga yan. Di ba? So nangyari, napakaganda na nga ng isang tao na nagsisimba tuwing linggo. Di ba? Para sa akin, napakaganda na. Escape na nga yun tuwing linggo Meron nga member, escape na nga yun tuwing linggo ng sisimba. Pero sa mga alam mo nakakasalita, sa mga alam na salita ng Diyos, hindi escape ang nangyari na ganun. Hindi na escape. Pag matagal ka nang nagsisimba, tapos sabi nila, ito mga sabi nga, alam niyo salitang backslide? Pag sinabi kasing backslide dyan, kala nila hindi na sila babalik. Backslide, hindi na, backslide na ako Wala na, sirang-sira na pagkatao ko, hindi na ako babalik dyan sa simbahan. Backslide na nga ako Umiinom na nga ako, drugs na nga ako. Di ba? Dami ko kilala niya Maliwanag sa Bible Di ba? Hindi nga kayo tinitingnan ng Diyos Alam mo, sobrang bait ng Diyos natin. Kahit anong ginagawa mo, kahit anong kapalpakan yung ginagawa mo, pag lumapit ka sa Panginoon, kakalimutan niya na yan. Di ba? Palakpakan! Kakalimutan. Siguro ang tao hindi nakakalimutan. Siguro ang pastor hindi nakakalimutan. Pero ang Diyos, kakalimutan niya na yan. Kahit sino ka pa. Kahit animaw ka pa. Kahit mangkukulam ka pa. Man! Kaya tatapusin natin ngayon, ipapaliwanag ko, para sa mga kabataan, mahalaga intindi nyo. Alam mo, sa akin kagahapon, kwento ko lang, medyo tumatagal tayo, pero maganda kasi yung mensahe. May dumating na dito na member. Si ano ba, pangalan mo? Anong pangalan ito? Nikki. Alam mo, napaka-proud ako sa mga taong ganyan. Bihira yung bata, alam mo. Imbis na libro binabasa sa school, Bible yung binabasa
career eh. Parang na-touch ako. Parang, ay buti pa to. Nag-aaral ng Bible. Ako, hindi nga ako, parang nasisilaw ako sa Bible eh. Alam ko, nagsisimba ako, nasisilaw eh. Pero, ang tiyaga naman nito. Tapos ang tanong ko ito eh, malay ko bang marunong siya? Sabi ni Pastor, marunong siya pa sa Bible. So marunong, sabi ko, alam mo, sabi ko, bakit tinuturo ni Pastor Jeff yung mga ano tawag doon, may pindition papel. Sabi ko, naiintindihan niya pa yan? Bata pa yan ah. Sabi ni Pastor Jeff, hindi, marunong niya sa Bible. Ah, ganun! Sabi ko, nagulat ako ng ganun. Ako yung nagturo, parang ako tuloy, parang malabas na gano'n, nahiya naman ako. Wala akong alam na verse, diba? Ganun. Siyempre, nagbago lang din ako. Pero sa akin, alam mo, iniisip ko, maski wala akong verse, pero alam mo, minsan tanong ng isang tao, o makinig, yung mga nasa likod, alam mo isang tao, minsan, mahiwa ka eh. Alam mo bakit? Unang-unang isipin ng tao, paano ba nagsimula yung mundo? Bakit pa ako nabuhay? Diba? Kung ganito, kung nahihirapan din naman ako, dapat din ako pinanganak. Kung papahirapan din naman ako. Diba? Laging ganun. Kaya yung ibang tao, ayun yung magsimba. Parang nangyari, wala na, ganito na, mali na ang buhay ko, nakulong ako, nakapatay ako, nakasaksak ako, nagnakaw ako. Kaya wala na ang buhay ko. Wala na. Kaya iba, nagbibigtin na lang, diba? Diba? Kasi nga, hindi nila minsan tinatanong kung paano nagsimula. Diba? Bakit nila hindi alam yun? Hindi nga kasi umaatin ng tuwing linggo. Diba? Hindi sila nakakalimutan ng mga turo ng pastor na tuwing Sunday service. Kaya lang hanggang ngayon, nagtataka pa rin sila. Paano yun? Hindi ko nga alam eh. Kaya kasi ko napakalaga na nagbabasa kayo ng Bible. Amen. Diba? At nakikinig kayo sa mga pastor nyo. Kasi hindi nakakimimbento yan. Sabi ko nga, pinabasa ko nga. May pinabasa na ako. Ano, inimbento ko ba yung mga nakasulat dito? Nakasulat talaga yan. Ginawa talaga yan, hindi invento yan. Hindi sabihin worth it yan. Kaya sa inyo, dito na tayo, pagpunta na tayo sa tithes and opening, maniwala kayo, magbibigay kayo kung ano yung nararapat. At alam niyo sa sarili niyo, dahil naniniwala ako kay Lord, lahat ng gusto niyo matanggap, matatanggap niyo. In Jesus' name, di ba? Kaya magpipray tayo, itaas natin ang mga sobre, at alam naman natin kung anong purpose, bakit natin ibibigyan. Diba? Taas natin, pag-pray natin. Yan, kung okay na ba, kompleto na ba? Sa mga walang ibibigay, talagang walang-wala, lagi niyong tatandaan, if ever na magkaroon kayo, magbigay kayo sa simbahan. Dahil hindi niyo binibigay sa simbahan yan, binibigay niyo kay Lord. At bakit ibibigay kay Lord? Pera yan eh. Hindi kailangan, hindi niya makukuha yan, hindi niya matatanggap yan. Kasi kailangan ni Lord, yung puso niyo na pagpapagbigay. Yun ang kailangan niya. Kaya lagi niya tandaan, magbibigay ako kahit magkano. Kasi titignan ni Lord yung puso mo. Ang galing mapagbigay ito, dahil mapagbigay ito, alam niyo na yung blessing. Ano may gusto niyo nangyari? Yung tatay niyo may sakit, umaling. Walang imposible. Mangyari yun. Kaya pag-pray natin kung gusto niyo magpa-pray, yung may mga sakit, yung sa school, wala kayong baon, safety, yung mga safety niyo sa school, namubuli, huwag kayong mapano, kung ano mang trahedya, poprotekta kayo, basta sabihin niyo lang kung anong gusto niyo mangyari at ibigay niyo sa Diyos kung ano nasa puso niyo at kayo'y alam na gaganti pala ng Panginoon. Okay, pag-pray natin. Lord, maraming salamat po sa aming narinig at natutunan. Dalhin namin kung sino man magtanong sa amin, ma-share namin, mabahagi namin sa ibang tao ang mga napakinggan namin. Lord, maraming salamat po sa mga sa araw na pangangailangan namin, nandiyan ka, hindi ka nawawala. At kung ano yung may itulong namin, ibibigay namin sa para sa iyo, Lord. At alam namin, siksik-liklik na papapala ang dating sa amin kapag sinunod namin ang iyong salita. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Okay, upigil na tayo. In Jesus' name. Okay, dalago na tayo. Ito na yung pinakamalaga. Ito ang talaga papakinggan nyo ha. Ang Word of God. At ang ating speaker ang magsasalita si Pastor John Francis Carpio. Thank you, maraming salamat, Pastor CJ, Pastor Christian.
Naka-dress down tayo dahil maulan. Kaya dress down tayo ngayon. Maraming salamat sa isang inspiring at talaga namang mapapagdamdaming operatory. Napaka-importante niyan, pagbibigay. Kung natin kaligtaan, lagi natin isipin ang pagbibigay. Okay. Nandito na yung ano ko? Ha? Okay, sige, tayo lahat. Tayo lahat, tayo. Para ano, medyo nakaupo na kanina pa eh. So, gagawa tayo ng tinatawag na yoga. Okay? So, unang yoga natin ay taas kamay. Pagpag lang, pagpag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa gilid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para wala yung antok. Hawak dito sa ulo. Huwag masyadong malakas yung pagkahila ha. Might lang. Hila ng ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Tababa, hawak. Tapos tulak ng bahagya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa ulo, baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, nawala na yung antok? Hindi pa? Hindi pa daw. Okay, jumping jack. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanantok? Nawala na? Okay, upo. Hallelujah. Thank you, Lord God, Father in heaven. Let's pray. Ama namin na sa langit, makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit, ng lupa, at nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw ang nagtalaga ng araw na ito. Ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito. Hindi namin inisip o pinlano na pumunta dito. Ikaw mismo ang naglagay sa aming isip at puso na pumunta dito. Ikaw ang nagdala sa amin dito, bagamat may bagyo, bagamat maulan, ay may bahaman, ay nandito pa rin kami. Dinala mo sa lugar kung saan kami ay sasamba, aawit, kakanta ng papuri, sasayaw ng pagsamba, at higit sa lahat ay makaririnig ng pangangaral ng iyong banal na salita. Salamat Panginoon, purihin ka, sambahin ka, aming Diyos Ama. In Jesus' name we pray, everybody say, Amen. Okay, so, ang ating preaching today ay talagang parang ano lang, relax lang. Parang nagkikwentuhan lang tayo. Okay? Kasi masyadong maulan, kaya tinan yung itsura ko ngayon, ako ay ano ba to, jacket ba tawag dito? Long sleeve. Hindi tayo naka-Amerikana, hindi tayo nakabarong. Tandaan nyo, sabi ko nga sa trabaho, sabi, pastor ka ba talaga? Bakit ganyan, bakit hip-hop ka? So bakit ano ba ang pasaya ng pagiging pastor para sa'yo? Sa pagsuot ko dahil hip-hop ako, malawag yung t-shirt ko, hindi na ako pastor. Kasi sa trabaho ko, maluwag ang mga damit ko eh. Tapos sasabihin ng mga nakapaligid na mama nila Jay, kilala ko, si pastor talaga yan. Akala ko kasi ang apelido niya, pastor, kala apelido ko pastor, kaya pastor tawag sa akin. Hindi nila alam, pastor talaga. Sabi ko kasi parang hip-hop mo kayo eh. Sabi ko sa kanya, may mga pastor na gano'n, lagi nakabarong, naka-long sleeve. May mga pastor close neck eh, naka-turtleneck pa eh. Sabi ko, ako yung pastor na hindi bumabase sa nakikita ng mata. Ayan. Because we are not living by sight or what we see in our eyes, but we are living by faith in spirit and in truth. And the Lord is looking at what? Looking at what? Not the outer, but the Lord is looking at your heart. The inner. Yan ang pinaka-important sa Panginoon, yung inner. So, kaya ganito ang pastor niya, medyo hip-hop. Pero siyempre, may mga pagkakataon na pag may bisita tayo, kailangan postura. Di ba? Pero huwag naman nakachinelas. Kailangan nakapantalo, nakasapatos ka pa rin. Grabe yun. Nangangaral ka, naka-short, tapos nakasando ka lang. Medyo Paul na yun. No? Ang pag-uusapan natin today ay napaka-exciting, napaka-importanting malaman ng bawat Kristiyano at bawat mananampalataya
tayo nananampalataya? Bakit tayo naniniwala? Bakit tayo sumasamba? Ano ba ang nais nating mangyari? Sige, bakit ka nananampalataya? Mahal, Pastora Maricel nga pala. Maraming dahilan bakit ako nananampalataya. Mm-mm. Siyempre, bukod sa mas mapalapit kay Lord, o maging safe protection sa aking buhay, sa pamilya, sa lahat ng aspeto ng buhay. Sam, ano yung mga camera? Para susundan mo ako. Sundan mo ako ng camera. Yan. Hindi ko walang matigas pa. Hindi. Okay, good. Gusto ko din kilalanin ng Diyos. Dati hindi ko kilala. Sige, go ay kita mo. So, pakilala, ang una mo sinabi ay malapit. Malapit ka sa Diyos. So, tama. Kaya ka sumasamba, nananampalataya, gusto mo maging malapit sa Diyos. Kasi bakit? Ang tao ay nalayo sa Diyos. Kaya nga gusto mong malapit. Kasi nalayo ka sa Diyos. Di ba? Si Eva at Adan ay malapit sa Diyos. Pag kinausap nila ang Diyos, korekta. Diyos Ama, ilo po. Korekta. Ngayon, ang hirap eh. Pag sinabi mo, Lord God, wala, di ba? Ang layo. Kaya gusto mo mapalapit. Ano ang nagpalayo sa tao at sa Diyos? Yung kasalanan. Sin. Nagsimula yan noong sa hardin ng Eden. At nandoon yung serpent, yung matandang ahas, si Satan. Yun, istorya na yun, di ba? The fall of man. So, bakit ka nananampalataya kay Jesus? Ano yung goal mo? Magkaroon ng relationship kay God. Relationship, isa rin yun sa nasira eh. Yung relasyon. Pag wala kang relasyon sa Diyos, nahihiya kang manalangin, ayaw mong pumunta sa church, ayaw mong kausapin siya kasi walang relasyon eh. Pero pag may relasyon kayo, di ba parang open? May relasyon kayo, kumusta? Ganon. Si Samsam, sino ba to? Si Romram. Bakit mo love si Jesus? Bakit ka nagnanampalataya? Bigyan niya po ako ng buhay. Uy! Kasi binigyan ka ng buhay, kaya ka nananampalataya. Palakpakan naman natin si Romram. Okay. Gusto ko maging excited kayo ngayong araw na to. Okay. Ipantay mo na. Pantay na. Yung nasa gitna ako. Tapos kita to. Cross. Yan. Okay, good. Pwede na umupo, Sam. Ay, tama, Sam. Hallelujah. Okay. So gusto ko maging excited kayo ngayong araw na ito. Bakit? Dapat na araw-araw excited ka sa Panginoon eh. Or every Sunday excited ka, pupunta ka sa church, may bago na naman akong maririnig kay Pastor. Meron na namang Word of God. Hallelujah. Papalakasin na naman ang aking pananampalataya. Ano bang importansya pananampalataya? Lumakas. Bakit ba? Bakit ba, Pastor, kailangan lumakas pananampalataya? Bakit ba kailangan magsimba? Bakit ba kailangan maniwala? Alam niyo kung ano ang goal? Oh, sabihin ko na. Tama naman lang itong sinabi nila. Para mapalapit. Para, Jamin? Relasyon. Tapos kay Ramram, binigyan ng buhay. Medyo mukha yan. Nakikita niyo na sa screen, ay wala pala, no? Kaya pala hindi niyo mag-gets eh. Paano niyo makita? Kita niyo ba? Hindi. Why? Kaya pala hindi niyo po nakikita, no? Okay, duplicate dapat yan. Kaya kita na. Wala pa. Wala pa. Yan, kita na. Kita na. Kaya kita niya yan. Okay. I know. Okay, nakita niya na. Sabihin niyo amen. Nakita? Ano yan? Itinanong ko sa pinakamatalino na kaya magbigay ng mga impormasyon. At sa panahon ngayon, siya yung laging pinupuntahan ng mga tao sa Google. Sabi ko sa Google, give me, sabi ko, bigay mo sa akin kung ano ang itsura ng langit. Okay? Itsura ng langit base sa Bible.
Ayoko, mamaya base kung saan eh. Sabi ko, show me what heavens look like based in the Bible. Ayan yung binigay niya sa akin. Okay? Bakit kaya yun yung binigay niya? Kasi sabi niya, based daw yan sa Bible eh. So, kita ba? Merong nagliliwanag doon, may mga anghel, okay? Merong ngayon, may daanan, puro ginto, may ano, do? Okay? Babasahin natin sa Bible. Bakit? Yan yung pinapakita ko. Alam nyo, bilang isang Kristiyano, bilang isang born again Christian, the main goal, tandaan niya, the main goal, yung kaluluwa mo, yung kaluluwa ko, nakikita niyo sa bintana ng kaluluwa, yung mata, di ba? Yung kaluluwa na sa loob, saan mapunta? Sa langit. Amen? Sa langit. Ngayon, binibigyan ko lang kayo ng silip o yung glimpse ng ano bang itsura ng langit. Kasi pupunta ka dun eh. Kailangan malaman mo, di ba? Para hindi ka na magulat pagdating mo dun. Ay, ganito pala yung itsura. Pero, konting detalye lang to, hindi talaga yung buong detalye. Kung ano lang yung nasusulat sa Bible, na pwede nating tignan. Okay. Ang buhay dito sa lupa ay panandalian lamang. Okay, makinig ha? Hindi ko sa likod. Ngunit, ang ating kaluluwa ay may walang hanggang kapalaran. Tandaan nyo, kaluluwa nyo, hindi naman matay yan. Ang tanong, saan ang kapalaran ng kaluluwa mo? Ang kaluluwa mo? Saan? Yan ba ay sa langit? O yan ba ay sa impyerno? Kaya, nakita niyo yung langit, mamaya papakita ko sa inyo yung impyerno. Pero hindi naman na importante dahil pag nasa Panginoon ka, secure ka na. Mahal ka ng Diyos, nanampalataya ka kay Kristo, langit ka. So hindi na masyadong importante yung itsura ng impyerno. Hindi na kailangan malaking pastor kasi langit naman ako eh. Glory to God, that's the faith. Pero, tingnan niyo natin. Okay. So, sa Hebrews chapter 9 verse 27, sinabi na at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. At pagkatapos nito ay paghatol. So tandaan nyo ha, hindi pwedeng namatay ka, mamatay ka ulit. Hindi. Pag namatay ka, minsan lang yun mangyari. Minsan lang. Hindi yun parang birthday na taon-taon. Pag namatay ka, wala nang kamatayan sa susunod na taon. Kasi yun na yun. Okay? Kaya sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, just as people are destined to die once, and after that, to face the judgment. Okay? So, let's go to the details of heaven. Ang langit ay inilarawan bilang bagong Jerusalem. Kumikislap sa kawalhatian ng Diyos ang langit. Sabi dito sa Revelation chapter 21 to 21 sa Ash. Nakikita pa kita dito ka. Dito ka, tabi kayo ni Sister Maria. Ano to eh, matigas ulo eh, no? Sa harapan pa talaga kita eh, no? Dito ka, buka dyan. Sabi lang yan. Ang langit ay inilalarawan bilang bagong Jerusalem, kumikislap sa kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan excited kayo dito, makinig kayo. Kasi, ibig sabihin, ayaw niyo ba pumunta dito? Okay? May image ka ba dyan? Meron, may pakita sa inyo. Ang Revelation chapter 21 verse 21, sabi dito, the great street of the city was gold, as pure as transparent glass. Sabi dito sa Tagalog, ang lansangan sa langit, sa lungsod, ay dalisay na ginto. Use your imagination. Gamitin niyo yung imagination niyo, ha? Ang lansangan ng lungsod ng langit ay dalisay na ginto na parang malinaw na salamin. Ibig
Ibig sabihin, makintab ha? Hindi ito ginto na marumi. Malinaw. Silipin mo, naglalakad ka dyan. Nakikita mo yung sarili mo, baka pagsalamin ka pa dun eh. Di ba? Number 2. Sa John chapter 14, verse 2 to 3. In my Father's house are many rooms. I go to prepare a place for you. Sabi ng Panginoon sa Tagalog, makinig. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng lugar. So si Jesus Christ ay naparoon sa langit at ipaghahanda kayo ng inyong mga tahanan. So may bahay pa rin. May bahay pa rin pala doon. So ako, may bahay ako doon, bahay ni Pastor. May bahay pa rin si CJ doon. Meron pa rin kayo doon. Alam nyo, tawag mansion. Search nyo sa Google kung gaano kalalaki. Pag sinabing mansion, malaki yan. Sabi dito, sa Revelation, 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Okay, wala nang kamatayan. Ni dalamhati, wala nang dalamhati. Ni pag-iyak, wala nang pag-iyak. Ni sakit pa man, wala na rin sakit. Kaya pag ikaw ay nasa langit, wala nang sakit. Ano sa langit ko? Uy, ang ganda dito. Ubo ko. Hindi ba kayo hindi langit yun ang punta mo? Dahil sa langit, wala nang ubo-ubo doon. Pera, wala ng pera. May tindahan, may pera. Meron, hindi kasi merong puno eh. Hindi ka nabibili ng pagkain sapagkat libre na yung ano eh. Pipitasin mo na lang eh. Ang puno doon, Question, libre yung ano, may computer shop doon, libre yung Roblox. ang malupit doon, pag naglaro kayo ng piso net, wala na kayong ihulog na barya. Okay? Hindi natin alam. Pero sa ano, hindi natin alam kung may piso net. Hindi ko rin masabi kung meron o wala. Ayaw ko magsabing wala doon. May malay mo, biglang magulat ka. Nung namatay ka, nandun, oh, yung piso net pala, mali si Pastor. Oh. So, hindi ako magsasalita tungkol doon, no? Wala akong comment kung may piso net pa doon. Pero sa Bible, wala nakasulat. Okay? Pero ito, sabi sa Bible, ay wala nang pag-iyak. Ibig sabihin, hindi ka na iiyak. At sabi dito, ay wala nang kamatayan. Okay? Tapos, sabi dito sa Revelation 22 verse 2, sa magkabilang panig ng ilog, uy, may ilog? May ilog ah. Pwede maligo ah. Naroon ang punong kahoy. Ito yung sinasabi ko. Merong punong kahoy na tinatawag na Tree of Life. Punong kahoy na namumunga. Uy, may bunga ah. Na 12 uri. So sa isang puno, yung bunga niya, 12 iba-ibang klase. Di ba dito pag punong mangga lang. Pag apple lang. Pero dito sa langit, may isang puno doon, 12 ang prutas. Sabi dito sa Bible nyo, Revelation, Apocalypse chapter 22 verse 2. Sabi, sa magkabilang panig ng ilog, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 uri ng bunga na nagbibigay ng bunga sa bawat buwan. Uy, alam niyo ba yung puno? Pag nagtanim kayo, bago kayo makaani ng bunga dyan, ang tagal niyan, Brad. Doon, buwan lang, may bunga na naman. Di ba yung punong mangga, mayroon lang season na lang yan eh. Pag sinabing season ngayon ng mangga, pag sinabing season ngayon ng avocado, maraming nagbibenta sa palengke ng avocado kasi maraming inani. Sa langit, iisang puno,
May avocado, may apple, may orange, may mangga, Tapos, masarap yan ha. At nagbibigay ng bunga sa bawat buwan. Monthly ang ani. Okay? Heaven is a place of beauty, abundance, and eternal comfort. The tree of life symbolize God's endless provision and healing. Yung prutas doon, pag kinain mo, nagbibigay ng lakas. Diba? Dito, nakakain ba kayo ng fresh na fruits? Sabihin natin, kakapitas lang. Sabihin natin, sabi sa palengke, ito po, sariwa po, apple. 30 pesos ang isa. Ngayon, mahal, di ba? Bibili ka kayo. Pagka kukuha mo yan, uugasan mo ng tubig. Pag kinagat mo, anong pakiramdam? Di ba parang ang sarap? Dito. Muubos mo. An apple a day turns the doctor away. Diba? Sabi nila. So, ibig sabihin, kung sa mundo pa lang, sa earth pa lang, yung apple dito na fresh, pag kinagat mo, nasasarapan ka na, di ba? Lalo na pag sa langit. Ang prutas dun. Ay, grabe. Pag kinagat mo lang, may hindi, walang doon na. Wala. Okay, ngayon, ipapakita natin, mali. We are going to talk about hell. Tatanong natin. Tatanong natin ha. What hell looks like based in the Bible. Bang! Ayun na. Hindi pinakita yung yung itsura, kailangan tanan natin sa AI mode ka. Make me an image. Ayan na. Ayan na po. Nag-generate na ng Nag-generate na ng uy! Nakita nyo? Walang enjoyment yan. Walang prutas yan. Ang pinakamangyayari sa kaluluwa, kasi ang kaluluwa ng tao di namamatay, di ba? Everlasting yan. Pag nandiyan ka habang buhay na yan, wala nang bawi-bawi. Hindi pwedeng time first. Walang time first dyan. Ang mangyayari lang sa'yo dyan ay paulit-ulit na paghihirap. Hindi ka mamamatay dyan. So, ibig sabihin, ganito, nasusunog ka. Okay, makinig. Nasusunog. Hindi ka namamatay. Kasi hindi namamatay ang saluluwa eh. So, dire-diretso yun, bakit yun namamatay? Dire-diretso. Ano yan ha? Eternal yan. Ibig sabihin, everlasting yan. So, ang kaluluwa mo hindi namamatay. Nasa sayo, saan mo ilalagay ang kaluluwa mo hindi namamatay? Diyan mo ba gusto o doon sa sinabi ko kanina? Kung ano kay Jeff, pwede mo sa kanila yung lasa ko ba yun? Nandito. Kaya pakinggan niyo yan. Kung gaano So, napunta sa impyerno, merong babae na napunta sa impyerno. Tingnan mo gaano kahirap yung kwento niya sa Bible. ngayon, balik tayo doon sa pero pag alam mo at kilala mo ang Panginoong Hesus, hindi mo kailangan matakot sa impyerno. Sabi ko nga, hindi importante yung impyerno kasi
Pag ikaw ay tumanggap sa Kanya, Lord, binuksan ko ang puso ko, ikaw ang maghari sa aking buhay, hindi ka mapupunta doon. Kaya hindi mo kailangan matakot. Kasi sagot ka na ni Jesus. Kaya pagharap mo doon sa langit, sasabihin, dito ka, pumasok ka sa langit. Pag hindi mo kilala, dito ka. Okay. Ngayon, pag-usapan natin, pagkatapos ng kamatayan, ano ang mangyayari? Actually, hindi pala pagkatapos kasi ang kamatayan ay hindi tapos. Hindi pagkatapos. Anong sunod pag nangyari yon? Sabi dito, makinig ha, ang kamatayan ay hindi katapusan. Ito ay paglipat. Ibig sabihin, lilipat ka lang sa isang lugar. Is either heaven or hell. Okay? Basahin natin sa Bible. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Ito mga Bible, no? Sam, bigay mo nga sa kanila. Parang may binabasa kayo. Sa kanila, yung mga walang Bible. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Ang kamatayan, kami ay may tiwala at ibig pa nga naming mawala sa katawan at makadalo sa Panginoon. Pag ikaw ay naniniwala sa Panginoon, hindi ka matatakot. Mas okay pa nga sa iyo na mawala ka sa katawang ito dahil itong katawang ito ay may hirap, may pagod, nasasaktan, masakit, di ba? Sa John chapter 5 verse 28 to 29, ang mga gumawa ng mabuti ay sa pagkabuhay ng muling buhay, at ang mga gumawa ng masama ay sa pagkabuhay na muli sa paghatol. So parehas naman na may buhay na mamuli. Pero ang tanong, mabuhay na mamuli doon? O mabuhay na mamuli doon? Dalawa lang yan. Sabi nga, kunyari, ikaw ay hindi ko naman gusto mangyari ito ha. May truck. Tumba ka. Kaluluwa mo. Tumayo yung kaluluwa mo. Nakita mo yung katawan mo. Ang mangyayari, merong susundo sa yung angel. Okay, sabi dito, for believers, angel will escort you to God. Sabihin, yung anghel, kukunin ka, sabihin sa'yo, sama ka na. Pupunta, dadaling ka kay God. Sa Luke chapter 16, verse 22, doon nakasulat yun, masusunduin ka ng anghel. For unbelievers, death leads to separation and torment. May susundo rin sa'yo. Kaya totoo yung may mga, sinasabi mo susundo eh. Dadaling ka naman doon. Ngayon ay ikikwento ko sa inyo yung sinasabi ng ating Pastor CJ na istorya ni Lazaro. Buksan natin sa Luke chapter 16. Sige nga, Luke chapter 16. Nahanap na? Luke chapter 16. Ano nakalagay dyan? Just road manager. Ano? Luke chapter 16? Luke chapter 16. English yung Bible nyo, no? May Tagalog yan. Luke chapter 16, sabi dito, magsisimula siya sa 19. Verse 19. Employ mo dyan yung mayaman. Luke chapter 16, verse 19. Anong nakasulat yan? Anong title? Ang mayaman at si Lazaro. The Rich Man and Lazarus.
Okay? Yan yung sinasabi ng ating Pastor CJ na istorya. Babasahin natin. Sino maganda magbasa dyan? Yung malinaw. Sino? Si Ram. Okay? O, dito Ram. Basahin mo to. Okay. Hindi, dito sa Tagalog. Yun, doon kay Pastor Morrison yan. Lakasan mo ha. Lakasan mo, ano ang istorya na yan? Sige. Oh. Ang mayaman at si Lazaro. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubi, nagngangalang Lazaro, ng tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumo na uhulugan mula sa hapag ng mayaman at doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ng Abraham. Namatay rin ang mga mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mo nagpapasa sa kasabuhay noong ika'y nasa lupa at si Lazaro naman inaaliw siya rito samantalang ika'y na may nagdudurusa sa riyan. Bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin kaya at mga narito ay hindi makakapunta dyan at ang naririyan ay hindi makakapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman kung gayon po, Amang Abraham, ikausap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa buhay ng aking ama sa aking 5 kapatid na lalaking suguin po ninyo siya upang sila'y bigyan ng babala at nang hindi sila mantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang kasalutan ni Moises at ng mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ay ang isang patay na muling nabuhay, mag-iisa sila tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ng Moises at mga propeta, hindi rin nila mapaniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Okay. Palakpakan naman natin sila muna. Thank you, Lord. Yan. Yan, habang nakaplay yan, makinig kayo sa akin. Ikwinento ni Jesus. Si Jesus ang nagkwento ng bagay na yan. Okay?
Ang isang parabola upang ipakita ang walang hanggang epekto sa atin ng desisyon. So Luke chapter 16 verse 22-23. Sabi dito, direkta ko na sa may Tagalog agad. Namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel. Sino nagdala? Anghel. Sa kandungan ni Abraham. At namatay din ang mayaman at inilibing. At sa Hades na sana nasa mga pagdurusa, siya'y tumingala at nakita si Abraham sa malayo at si Lazaro sa kanyang kandungan. So si Lazaro ay nandoon sa lugar kung nasaan si Amang Abraham at nandito yung mayaman. Ngunit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mong sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay masasamang bagay. Datapwat ngayon siya'y inaaliw dito at ikaw ay nasa mga pagdurusa." Ito na yung impyerno. "At bukod sa lahat ng ito, sa pagitan natin ay may malaking bangin na natatag." So may bangin, kaya hindi makakatawid yung mayaman sa okay. Lazaro, though poor sa mundo, was comforted in heaven. Mahirap siya sa earth, pero pagdating sa langit, komportable siya. The rich man, despite his wealth, suffered in torment. This shows that earthly riches cannot buy eternal life. Only faith in Christ can. Kaya nga sabi doon ni Lazaro, nung nandoon siya sa lugar na yon, sabi niya, "Mga Abraham, pakiutusan naman si Lazaro na isawsaw sa tubig yung kanyang daliri." Okay, makinig. Isawsaw sa tubig yung daliri at ilagay sa dila. Sobrang init, uhaw na siya. Pero sabi naman niya, mga Abraham, paano yung gagawin ni Lazaro? Merong bangin. Nandun siya, sa ibaba, may bangin. Wala na talaga. Nung sinabi, wala, hindi namin pwedeng gawin yun. Sabi niya, "Sige po, ganito na lang po, Amang Abraham. Buhayin niyo po si Lazaro." Inirequest niya, "Buhayin niyo po si Lazaro. At papuntahan niyo po yung aking kapatid." May mga kapatid siya. Bigla siya naging concern. Di ba? Bigla niya naisip yung mga kapatid ko, kailangan hindi dito magpunta. Kailangan masabihan sila. Kaya inirequest niya, si Lazaro buhayin, ibalik ulit sa earth, sabihan yung mga kapatid. Ano sabi ni Abraham? Sabi niya, mga Abraham, andoon na ang mga pastor. Andoon na ang mga propeta. Okay? Andoon na si Moises. Ang dami na, di ba? Moises, may David pa. Kung yun nga, hindi nila pinaniniwalaan, kahit magbuhay pa tayo ng Lazaro at padala doon para sabihan yung mga kapatid mo, hindi rin sila maniniwala. Tama? Yung mga, si Moises na nga lang Bakit kubuhayin mo pa si Lazaro? Kulube. Kay Moises na lang tayo tumingin, malupit. Bumiyak ng dagat. Tapos, yung bato, binampas ng tungkod, nagkatubig. Grabe na nga yung himala na ginawa ni Moises, hindi pa rin pininiwalaan Tapos, uutusan mo ako si Lazaro, pababalikin ko, baka pagtawanan lang ng mga kapatid mo si Lazaro, di ba? Pag dinala, si Lazaro nandyan. Sabi ng kapatid nyo,
Maging mabuti daw kayo, tanggapin niyo si Jesus para hindi kayo mapunta doon sa kinalalagay niya. Baka sabihin ng kapatid, ito ba yung pulubi? Babatukan kita kung ano pinagsasabi mo nagagawin mo na naman. Gutom ka siguro. Di ba? Kaya sabi doon, ano pa ba ang gagawin? Pagpupuhayin pa sinasano para sabihan yung mga kapatid mo, sapat na ang Bible para dapat maniwala ang kapatid mo. Ibig sabihin, sinasabi niya ang mga Abraham, hanggat may buhay, may pag-asa ka. Pero pag nandun ka na, wala na doon. Hindi na pwede po bang one chance? Walang ganun. Walang one chance doon. Kaya habang nandito ka sa mundo, maglingkod ka sa Panginoon. Kung ikaw ay ginagamit sa pagkikitara, ikaw ay ginagamit sa pagdadrums, ginagamit ka sa pangangaral, katulad ko. Kahit dahil kayo, magiging pastor kayo pagdating ng panahon. Pastor Jaben, Pastor Sam, Pastor Asher, Pastor Zion. Magiging pastor kayo. Pastora Tricia, Pastora Jay, Pastora Maria. Di ba? Oh, di ba? Meron tayo, Pastor CJ, naging pastor na. Kasi, ang gusto ng Panginoon, lahat tayo ay umangat, lahat tayo ay mag-grow sa paglilingkod. Kung anong binigay ng Panginoon, tanggapin natin. Ngayon, ang impyerno ay isang lugar ng walang hanggang pagkahiwalay at pagdurusa. Kaya nga sabi ni Pastor Maricel, kaya ka nananampalataya, kaya ka sumasamba ng Panginoon kasi gusto mong mapalapit, di ba? Kasi pag ikaw ay nasa impyerno, ikaw ay mapapalayo. Ang layo mo na. May bangin Hindi ka makaabot Tapos, grabe yung karanasan mo doon. Then, sabi dito, sa Matthew chapter 25 verse 46, at ang mga ito'y magsisi paroon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Okay? Sa Apocalypse 20:15, at kung ang sino man ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay, siya ay itatapon sa lawa ng apoy. Kaya pag nagkipray tayo, naaalala nyo? Sulat nyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tama? Di ba ganun tayo mag-pray? Nagkipray? Sabi, buksan ko po yung puso ko, pumasok ko po, isulat nyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Yung sinasabi dito sa Revelation. Sabi sa Matthew 13:15, at sila'y iahagi sa pugon ng apoy. Doon ay mayroong pagtangis, iiyak ka na lang habang buhay. Sa langit, walang iyak. Sa impyerno, puro iyak. At pagngangalit ng ipin. Ano yung pagngangalit ng ipin? Itong ipin nyo, pagdikitin nyo ganyan, tapos kiskisin nyo. Ganyan ang mangyayari sa impyerno. Naka-iiyak ka, tapos yung ipin mo nakagano'n. Nagbubungguan yung ipin mo, nagngangalit. Kasi nga, sobrang lungkot at galit ang mararamdaman mo doon. Napakapangit doon. Pero hindi naman tayo din mapupunta. Sapagkat meron tayong Panginoong Jesus. Mamaya mag-pray tayo ulit to refresh our faith. Okay? Ay! Anong oras na? Totoo to? Ano po yan? Wala nagsisenyas okay. O sige, tapos na tayo. Tayo tayo lahat. Totoo ang langit. Totoo ang impyerno. At ang ating desisyon ngayon ay magtatakda ng ating walang hanggang kapalaran. Hindi tayo nagbibiro. Sabi sa 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mong sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Let's bow our heads, bow tayo and close our eyes. Focus natin ang isip natin sa ating Diyos Ama, in Jesus' name. God's love provides the way to heaven.
through Jesus Christ, our response to Him determines whether we spend eternity in His presence or in separation. Manalangin tayo sabay-sabay. Yuko po tayo, pikit. Para hindi tayo madidistract ng paligid natin. Huwag niyong guluhin yung katabi niyo. Sabihin natin, Panginoong Yesus, lumalapit ako sa iyo. Malapit ako sa iyo. Inaamin ko, ako'y makasalanan. Ako'y makasalanan. At kailangan ko ang iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka sa krus para sa akin. Para sa akin. Mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Medyo nakasan niyo to ha. Mula sa araw na ito, susunod ako sa iyo. Salamat sa pangako na kapag matapos ang aking buhay, sa pangako na kapag natapos ang aking buhay dito sa lupa, susunduin ako ng iyong anghel. At dadalhin ako sa presensya ng Diyos. Kung saan wala ng sakit, wala ng luha, walang kamatayan, inilalagak ko ang aking sarili sa iyo, ang aking buhay, at ang aking walang hanggan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ako na lang po mananalangin. Thank you, Lord, God, Father in heaven, in Jesus' mighty name, and the power of the Holy Spirit, move mightily sa mga taong nandirito na inuna ang iyong gawain. Marami pwedeng gawin sa labas. Pwedeng marahil pumunta sa mall, o mag-inom, maglaba, o anumang bagay na makamundo. Ngunit inuna ang iyong gawain, nandito sila. Pagpalain mo ang mga taong ito ng siksik-liglig at kumaapaw na pagpapala, proteksyon, at gamitin mo ang buhay nila upang magpala sa iba. Patibayin ang pananampalataya sa iyo, Panginoong Yesus, the King of Kings, Lord of Lords, Son of the Living God, Prince of Peace. Salamat, siniselyuhan ko ang panalangin ito, Panginoon, sa iyo lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, we pray. Everybody say, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Tapos na po tayo. God bless you all. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo at Sabado. O yung mga youth, huwag yung aalis. May meeting kayo. May meeting kayo. Okay, yung camera, i-stop na po. Maraming salamat. Like, share, subscribe, and click the bell for more videos. Bye-bye.